Ito na naman ang isang panibagong mic drop pan sa araw na ito. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin, let's go! Silipin muna natin ang online views ng magkatapat na noontime shows. Ito ay peak concurrent views as of 1:44 PM ng November 25, 2024 ay umabot sa 92,153 ang nakatutok sa Eat Bulaga sa kanilang TVJ YouTube channel at mahigit 36,000 naman sa TV5 Philippines YouTube channel nung mga oras na yun. Ang It's Showtime Online U naman ay nakapagtala ng 57,519 views habang ang Kapamilya Online Live naman ay nasa 64,890 views sa kanilang official YouTube channel nung mga oras na yon. Sa GMA naman ay meron lang mga 16,464 na nanunood. Ngayong araw ay inilabas na nga ang official theatrical poster ng upcoming movie entry sa MMFF na The Kingdom na pagbibidahan nila Vic Soto at Piolo Pascual. Ito ay opisyal na inaunsyo sa official Facebook page ng MQuest Ventures at APT Entertainment at pinakita rin sa Eat Bulaga noong Miyerkules November 27, 2024. Sa poster pa lang kapanapanabik na ang ihahaing storya ng The Kingdom. Nakatakda naman ipakita ang full trailer nito sa darating na Friday, November 29, 2024 ganap na alas 6 ng gabi kasabay ng isang Grand Mediacon kaya wag na wag palalampasan. Samantala, pag-usapan naman natin ang mga nagbabalik at bagong programa ng TV5 simula sa susunod na taon. Sa trade launch ng network na ginanap kanina sa Soler Resort, inanunsyo nga ang mga bago at aabang ang original kapatid show sa 2025. May bagong seasons ang Singgaling na magkakaroon ng Celebrity Edition, Masked Singer Pilipinas na ay host pa rin ni Mr. Billy Crawford at Imagination hosted by Maha Salvador Nunes. Magiging host din si Maha ng newest kapatid dance reality show na Isayaw Mo. Bib Idol naman si Andres Mulak sa bagong youth-oriented show na Glow Up. Samantala, Bib Idol si Maha Salvador Nunes sa bagong revenge drama series ng TV5 na Athena. Pinaplano na rin ang pagbabalik ng original artista search ng kapatid network na Artista Academy, na noong 2012 pa ang huling season. Ilan lang yan sa aabangan sa TV5 sa susunod na taon. Kapansin-pansin ang pagbabalik sigla ng network mula noong naging solid ulit ang entertainment programming nito noong 2022 sa pangunguna nila Mr. Guido Zabaliero at Ma'am Jane Basas at sa tulong ng collaborations mula kanilang mga content providers at partners. Obvious din naman na malaki ang naitulong ng suporta ng mga dabarkad sa TV5 magmula nung nag-over the bakod ang Eat Bulaga TVJ sa 5. Sinigurado ni TV5 CEO and President Mr. Guido Zabaliero na mas marami pang entertainment programs at pinakamasayang TV5 ang mapapanood sa susunod na taon. Masaya namang inanunsyo din sa trade launch na nakamit ng TV5 ang highest rating nila ngayong taon. So congratulations sa ating mga kapatid pati na rin sa mga sumusuporta sa Kapatid Network. Samantala, pag-usapan naman natin ang nakatakdang pag-guesting ng isang dabarkad sa isa sa mga programa ng TV5. Yan ay walang iba kundi si Riza May Dizon na nakatakdang mapanood sa sitcom ng mga mulak na The Purse Family. Mapapansing nakadamit pang kasal pa si Aling Maliit sa Instagram post na ito ni Mrs. Charlene Gonzalez Mulak kasama din ang kapwa niya dabarkads na si Atasha Mulak. Naging trending agad ang litrato dahil sa matagal din inanticipate ito ng mga manunood dahil nasa sitcom din ang kambal ni Tash na si Andres Mulak na walang kaduda-duda ang naging chemistry nilang dalawa ni Riza May. Matatanda ang kinagiliwan ng mga manunood ang biglang pag-focus ng camera kina Riza at Andres noong birthday ni Tash at maging ang pag-guest ng binata anak ni Duke Aga sa Eat Bulaga. Naging excited ang mga netizens at marami daw sa kanila ang gustong mapanood ang episode na ito ng The Purse Family. Ang tanong ay anong oras mapapanood ang episode na ito ni Riza? Sa ngayon, wala pang announcement or plug na inilalabas pero tutok lang kayo sa aming channel para sa updates. Bibigyan lang ako ng reaction dun sa isang nag-post dito sa Facebook na hindi ko napapangalanan kung sino pero naglalabas siya ng saloobin niya about sa previous video na in-upload ko. Sabi daw niya dito, yes, minsan mahirap maging black timer, lalo na hindi mo hawak ang oras mo. Ang di lang maganda, gagawan pa ng issue at medyo mamasamain pa ng iba.
At tapos, sinundan pa ng post niya dito na okay, fine, kayo na may sariling production. Nasa may prangkisa pa kayo, hawak nyo pa oras nyo. Sa akin lang ito, bakit kailangan maghambing at magkumpara. So, bibigyan lang ako ng reaction. Kung ako man, I believe parang ito yung tungkol dun sa video na nilabas natin nung nakaraan na kinumpara natin yung pagputol ng GMA sa Showtime dahil overtime na sila. Tapos kung paano din tapusin ng Itbulaga yung kanilang episode. Kahit overtime na, kung paano nila nakumpleto yung episode nila kahit overtime na. So, para linawin ko lang, hindi natin kinukumpara yung dalawang show. At hindi ko rin po tinitira yung Showtime. Ito po, tinitira ko dito kung paano tratuhin ng GMA itong Showtime. Lalo na pag nag-overtime na. At ganun din kung paano nila tratuhin ang Itbulaga nun pag nag-overtime na. Siyempre, di ba naalala nyo, pag black timer, talagang pinuputol nila yung palabas kahit hindi pa tapos. So, pinagawa ko lang. Parang tinira ko lang doon is GMA. Kung paano, yung network, kung paano nila tatuhin itong Showtime. Di ba? Totoo naman eh. Totoo naman kasi ganun naman talaga ginagawa nila eh. So, bakit? Kasi priority nila yung sarili nilang mga programa eh. Observation lang naman yung sa akin. Hindi naman yun pagkukumpara or pakikialam sa programa ng iba. Nag-o-observe lang tayo. Kasi nga, hindi naman tayo pwedeng hindi mag-react sa mga bagay-bagay. Kasi nga, reaction vlog to eh. Nasa commentary tayo. Nasa reaction vlog tayo. So, sana, dun sa nag-post nito, sana wag masasaktan. No? Hindi dahil sa fan ka, di porke fan ka ng masyado kang sobrang pagiging fan mo, nasasaktan, medyo yung emotion mo, nadadala mo na din doon sa pagiging fan mo. Fan ng network na sinusuportahan mo. Di ko tinitira yung programa mo, kaibigan. Ang tinitira ko dito kung paano tratuhin yung programa ninyo. Nagtataka naman kasi ako, marami naman nanonood sa inyo sa online. Bakit nyo pinapahirapan yung sarili nyo, di ba? Marami kayo nanonood sa online, mas marami pang nanonood sa inyo sa online kaysa sa TV. Tingin ko, kahit wala kayo sa TV, panonorin pa rin kayo ng mga tao. Kasi nga, maganda yung content nyo eh. Sarili kayong market eh. Labas man ako ng mga ganong klase ng reaction video, wag sana masasaktan yung iba dahil yun po ay observation lang. Hindi po natin tinitira kahit anong show. Nag-o-observe lang po tayo. Para maging aware yung mga manonood, yung mga subscriber natin, yung mga viewers natin, maging aware sa mga nangyayari. So, yun lang ang masasabi ko. Yun lang message ko dito sa netizen na to, dito sa supporter na to. Sana, wag masasaktan. Okay? No hurt feelings. So, yun lang naman po. Yun lang naman ang dagdag ko doon. At maraming salamat sa panonood ng video na to. Ingat kayo lagi.